shoutout sa ating lahat nandyan at kumusta? Ayun. Mega lang shoutout. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi at madaling araw sa ating lahat. Ayun guys. Alam nyo ba, yung inilabas kanina, nung narinig natin kahapon pala, about dun kay Miss Cathy, no? Kay Madam Cathy. Nangyari dun sa tsaka kay Sir Agent Jonathan Morales. Alam niyo, nakakawa din si Sir Jonathan Morales, Kasi syempre, 'di ba? Ang parang sa akin lang napakalakas ng ni Sir Jonathan. Kasi nga, ang sa kanya talaga, may puso talaga siya sa mga kapwa natin. Kasi alam nyo, pagdating kasi sa mga ganitong klaseng tao, parang nakikita natin lagi nga, maano yung puso nila, matigas yung puso nila, pero alam nyo, na-convict si Sir Jonathan Morales. Ang dahil sa pagtulong niya dun sa isang inosenteng tao na, alam nyo, na planted, na ginawa nung head nila, no, sa panahon ni Noynoy ni Aquino, ng head nila sa PDEA, na talagang yan ang ginawang planted na para wala nang maraming diskusyon, maraming argumento, maraming kung ano-ano pa dyan, investigation, ito na, yung gawin yung drug lord, o sangkot sa drugs, or ito na yung suspect, ganon. Ngayon, si Sir Jonathan, syempre, sila yung nag-file ng kaso doon sa head ng PDEA na hindi totoo yung ginawa nila na kaso doon sa isang tao. Yung tao na yun ay inosente at gawa-gawa lang nila yun na, kunyari, para may marirepresent sila na ang taong ito ay pusher. So, kinasahan siya ng perjury. So, ngayon, matagal-tagal nilang laban yun kasi nga noong 2012 yun. So, noong 2013, tinanggal na siya, di ba? Tinanggal siya bilang isang PDEA agent. So, tapos nag-file siya ng kasuhan for how many years? Sa totoo lang, sabi nga niya kanina, kung maintindihan natin, na malakas talaga yung sa part niya. Kasi nga, yung mga ebidensya na hawak nila, talagang, syempre, 3 din sila, di ba? Na nagsalita. 3 silang umalma. 3 silang nag-complain. So, pag tayo, ang PDEA agent, naturalmente, di ba? Kasi tayo yung manghuhuli, tayo yung gagawa ng operation, ng ops. So, ito lang. Ginawa nila ngayon, maliwanag na hindi naman malabnaw yung mga ebidensya nila na i-convict nila si Sir Jonathan Morales. So, natatawa lang ng tao kasi alam niya sa sarili niya na hindi naman totoo. Bakit siya i-convict? So, alam na natin yan. Yun yung political harassing or political harassment. So, hinaharas talaga yung mga kumakalaban. Sabi nga niya sa sarili niya, sino ba ako? Isa lang akong PDEA agent, di ba? Isa lang akong ahente. Kumbaga, pipitsugin lang ako, tapos pinagtutuunan ng pansin at parang, syempre, di ba, kahit sino, kahit ako, magiging proud ako sa sarili ko. Oh, wow! No, presidente ang kalaban ko. Aba, ganun ang mangyayari. Iba na ako ngayon. Di ba? Siyempre, pipitsugin ka lang, tapos bigla ka, kalaban mo, president, tapos naampalaya si BBM, di ba? Ang isang presidente, nagiging ampalaya, naging iyakin, naging balat sibuyas. Di ba? Di ba? Katulad lang din yan sa mga vloggers na talagang kinaiinisan nila. Kaya ngayon, yung mga vloggers, hindi nila kayang tanggapin. So, ang ginagawa nila, file ng kaso. Di ba?
Sino ba tayo? Sino ba ang mga vloggers? Sino ba tayo na nagsasalita? Meron naman tayong freedom of speech. May freedom naman tayo at may will tayo. May will tayo na magsalita. Kasi nga, democratic yung country natin. May demokrasya eh. Demokrasya yung country natin. May freedom tayo. May kalayaan tayo. 'Di ba? So, anong ginagawa nila? Sinisikil nila yung karapatan natin na magsalita. Wag na silang tumakbo. Wag na silang maging politiko. Kasi nga ang politiko, naturalmente, meron talaga yung kritiko. Hindi yan pwede na wala talagang mag-a-antagonize sa kanila. So, tayong mga kritiko ang antagonize sa kanila. Natural yon to correct their mistakes. Hindi matutuwid yung mga mali nila kung may pagkukulang sila, hindi nila maitatama or hindi nila makikita yung mga pagkukulang nila if walang magsasalita. So, as a politician, no, you need mo talaga na magkaroon ka ng antagonist, magkaroon ka ng critics or kritiko. So, kung walang oposisyon ngayon na nagsasalita, why not us Pilipino? Why not us people na magsalita as opposition? Bakit? Kailangan ba talagang tumakbo tayo? Kailangan ba tayong magiging politiko para magiging opposition? No. Paano magkakaroon ng opposition? Yung opposition ngayon na andun na, kasanib puwersa na nila. 'Di ba? Tandim na nila. Nag-alyansa na sila. Kita nyo, pulahan at yung mga opposition before na mga dilawan at pinklawan, nag-alyansa na sila. Anong nangyari sa kanila ngayon? Pulahan, dilawan, pinklawan, united. Di ba? So, sino ang magsasalita? Wala ng opposition, guys. So, tayo. Hayaan mo na yung mainstream media na yan dyan. Kasi nga, tamimi ang mga iyan dahil natatakot na sila na matanggalan ng di ba? Takot na takot silang matanggalan ng prangkisa. Natural, syempre, nag-aaling-alilangan na yan ng mga iyan ang dahil dun sa panahon ng ABS-CBN, hindi pa tinanggalan sila ng franchise. Actually, legal ang pagtanggal sa kanila ng franchise. Dahil ang estado natin ang magbibigay ng franchise dito sa mga stream media na to. Sa mga TV station. Binigyan sila ng privilege na magkakaroon sila ng franchise na para mag-iiri sila sa ating bansa. And hindi lang sa buong bansa, hindi lang sa national, kundi international. Yun ang kinakatakutan nila. Ngayon, itong si Madam Cathy, talagang matapang siya. So, mas matindi pa to sa mga talagang, yung parang pinag-iisa lang yung opposition para magsalita siya. 3 tao na matapang magsalita, na mga hindi politician, hindi sila, si Sir Jonathan, no? Yan, kasi nga, men in uniform yan. Natural, PDEA siya, police siya, di ba, NBI siya, malaki, may position siya. 3 tao, na actually natanggal na siya, di ba? Pero nandun pa rin sa kanyang puso yung pagiging men in uniform niya. So, 3 tao ang talagang nagsasalita ngayon. Why not us, guys, para tulungan natin si Madam Harlika, si Miss Cathy, and si Sir Jonathan Morales. Tayong mga vloggers ngayon, kailangan nating mag-speak up. At not only the vloggers, guys, us, tayong mga Filipino people na ayaw na talaga dito sa administrasyong ito, why not? Na magsalita tayo. 'Di ba? Ngayon, isama natin sila si Ka Eric, si Dr. Badoy, at ang SMNI. At lahat ng mga abogado na naging vloggers ngayon, especially si Atty. Trixie, si Spokes Rocky, attorney din yan, si Atty. Glenn Chong, hindi man to nakapasa sa bar exam si Joey, pero abogada din yan, ang utak. Ang 3rd floor,
Okay? Saan nanggagaling ang third floor, guys? Saan sila nanggagaling yung dalawa na yan? Galing yan sa opisina na sila ang maniniobra doon sa mga speech, sa lahat ng mga galaw ni BBM nung election time. And then, nung time na naging pangulo na siya, pero how many months tinanggal din sila. Si Attorney Vic. So, itong mga taong ito, malaking tulong sa ating lahat. So, sunod-sunod na yan. Kasi nga, yung mga attorney pa ni Pastor Kibuloy. Si Attorney Torion, ang tapang-tapang, ang tatali-talino. Diba? 3 silang attorney, ha? Ilagay na natin si Attorney Topacio. Sus, marami. Tapos, guys, para sa mga Duterte. Hindi naman natin alam kung sino talaga ang tatakbo ng presidente sa susunod. Hindi natin alam kasi nga, pero mas gugustuhin ko nga ang tatakbo si Basti. Sure win naman yan. Sure win yan, si Basti or si Inday. Yang dalawa na yan. Pero mas maganda, si Inday uuwi ng Davao at maging mayor at si Basti ang tatakbo ng presidente. Why? Kasi si Basti, doon mo nakikita si Batang Digong Si Basti ang Batang Duterte. Batang Digong. Okay? Kasi nasa kanya yung kamaong bakal. Kamay na bakal nasa kanya. Si Inday Sara, nanununtok lang yan. Pero hindi mo talaga mabibitbit yan as kamay na bakal. Matapang yan. Umakit nga ng bundok nakikihalubilo sa mga NPA. Kasi nga gusto niya talagang magbago yung mga NPA. Noon, mayor pa siya. Siya lang mag-isa umakyat ng bundok. Kinausap niya mga NPA doon kasi nga meron siyang inano doon. Iwan ko kung na may na-capture yata yun . Galit na galit siya. Kaya tingnan mo, sinumpa ni Inday na magkaroon ng insurgency sa Davao. Sabi niya, no mercy talaga. Actually, may kamay na bakal si Inday, pero babae. Pero maganda naman kahit, di ba? Kung tatawag. Pero mas kampante. Kaya lang, bata pa pala. 38 pa lang si Basti. Kailangan pala 40, no? No choice. Si Inday talaga ang tatakbo. Oh my God. Sige, next na lang election. Sayang, no? Kaya bata-bata naman pa kasi si Basti. Pero, ayan na. So, ngayon, ipinakita ni Inday Sara na nagkaroon sila ng dinner meeting, yung 3, si Inday Sara, si Bongo, tsaka si Bato. So, kahit hindi pa confirm at hindi pa talaga siya nag-decide. Pero, guys, kayo nang magdabaw, kayo na ang mga taga-Davao, kayo na ang mga Davaoenyo para maintindihan nyo kung ano ang pinakita nilang 3. So, yun lang guys. Promise. So, support kung ano man yung mga inumpisahan ng maisog. Support para sa bansa natin. To love our country, guys, kailangan maging matapang tayo at matatag. Dahil kung hindi, talong tayo. Talo talaga tayo. Talong-talo talaga tayo kontra dito sa Bangag Nation. Kasi nga, sila na matatawag natin kung talagang totoo. Ito mapapatunayan talaga to actually, hindi naman kailangan ng patunay na pero disclaimer tayo dito sa mga inilabas mismo ni Nico Cositing, ni President Duterte, ni Agent Morales, ni Puting Ahas, ni Maharlika, lalong-lalo na ngayon ni Miss Cathy and the rest. Kung totoo, kung yan lang ang susundan natin at doon tayo yung statistics natin, doon natin titingnan yung statiko natin, doon natin titingnan. Wala nang kailangang argumento dyan. Sa totoo lang, guys, ang bansa natin, ang namumuno ay mga narco-politicians. Yes, our Philippine country ay stated na at estado ng mga narco-politicians.
tingnan nyo kung ano yung mga nangyayari. Kahit sabihin yung, I am wrong, you're wrong, Donna. No. Ang estado natin ngayon, ang country Philippines, at ang administration ngayon ni Marcos, ang namumuno ay mga narco-politicians. Yun lang. Gusto nyo ba yun? Hindi, di ba? Ako din.